Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at hindi na po natin patatagalin pa. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 7, please. Deuteronomy chapter 7 po tayo. Basahin po natin ang salitan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. At pagdating po sa verse 9, sabay-sabay po tayo. Say aloud, amen po, kung nandiyan na rin po kayo lahat. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, yun na po. Okay? Nandiyan na po ba kayo? Amen. When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee. Diyan na po ba lahat? Okay. Before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them, and utterly destroy them. Thou shalt make mercy unto them, nor show mercy unto them. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. But thus shall ye deal with them. Ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because he will keep the oath which he has sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapon pong ito. Salamat po sa pagkakataong muli na kami po ay magsama-sama para kami po ay sama-sama umawit at makapakinig ng iyong salita, bigayan, magbahagi ng aming pong mga patatoo. Para sa gayon, Panginoon, kami po ay magpatuloy at lumakas sa inyong pong gawain. Maging Panginoon, sa oras pong ito, humihiling po kami ng karunungan na nagmula po sa inyo. Hinihiling po namin ang kapangyarihan ng Panginoong Banal na Espiritu, na kami po ay turuan, na kami po ay gabayan, upang sa gayon, Panginoon, ng aming pong mga pag-aaralan patungkol sa inyong mga salita ay tunay na amin pong maintindihan. Panginoon, humihiling ko rin po sa inyo na ako po ay pagpalain po ninyo sa karunungan. Lahat po ng aking pong sasabihin, huwag po nawalan mula sa akin po lamang mga naranasan, kundi pawang mga salita niyo po lamang. Maging Panginoon sa mga makikinig, sa mga nakaupo, hinihiling po namin na buksan po ang mga puso, buksan po ang mga tainga upang amin pong mapakinggan lubos ang inyong salita. Huwag po nawa kami magtangi sa inyong mga salita, kundi lahat ng amin pong mapapakinggan. Ito man po ay masakit sa amin pong damdamin, ito po ay amin pong pasalamatan. Ito po ay aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa atin pong lahat. Amen. Amen. At sa mga bagong baptize po, ay salamat po sa Panginoon dahil kayo po ay member na po ng iglesia pong ito, of course. Unang-una, syempre, kayo po ay saved na, kaya tayo po ay nagpabaptize. At ngayon po, marami na pong privilege and opportunity po na naghihintay po sa inyo. Alam ko po na kayo po ay excited. Excited po kayo?
Amen. Alam ko po na kayo po excited. Kami rin naman po excited po kami dahil madadagdagan po yung kasama po namin. Amen? Tama po ba yun, church? Amen. So maraming salamat po muli sa Panginoon sa another privilege and of course opportunity po na ako po ay magsalita po ngayong hapon. At ngayon pong hapon, ang gusto ko pong pag-usapan po natin is our God is dependable. Our God is ever dependable and ever reliable. Okay? Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, napaka-laking bagay na meron po tayong nasasandalan. Malaking bagay kung meron po tayong nalalapitan. Sa bawat oras, kapag lalong higit, kapag tayo po may mga pinagdaraanan, yung mga may karamdaman, napakalaking bagay na kung meron silang matatawagan, tayo pong lahat, kung meron po tayong malalapitan at masasandalan. Pero paalala lang po sa atin, siguraduhin lamang po natin na ang atin pong sasandalan ay tunay na matibay. Dahil kapag ang atin pong sinandalan ay hindi po garantisadong matibay, walang pundasyon, sigurado din po kasama po natin sa pagbagsak yan. O maaaring yan pang magdala sa atin sa kapahamakan. Kagaya na lang sa upuan, siguraduhin mong matibay yan. Kasi kapag hindi matibay yan, yan pang magdadala sa iyo saan? Babagsak na lang yan. Diba? Mas lalo po tayong mahihirapan. So, ang gusto ko pong pag-usapan po natin ngayong hapon is our God is ever dependable and ever reliable. Sa atin po mga tao, dalawang bagay lang, nasabi ko na to before. Kung bakit nagtitiwala tayo, dahil una, kaya hindi tayo nagtitiwala pala dahil una, hindi natin kilala. Tama? Pangalawa, dahil kilala natin siya, kaya hindi natin siya pinagkakatiwalaan. Dahil kilala natin siya, dahil ganito siya. Tama po? Pero ngayon pong hapon, gusto ko pong kilalanin talaga natin kung sino ba talaga ang Diyos sa katauhang siya po ay atin pong masasandalan at malalapitan. Our God is ever dependable and reliable. Sa mundo po natin, dito po, tunay po na hindi po tayo dapat magtiwala sa sino man, kahit na po yung katabi po natin ngayon. Totoo po yan. Kahit nga po kamag-anak po natin, hindi po natin pwedeng panghawakan. Tama? Dahil mga tao po tayo. Hindi po natin masisigurado na yung taong kausap mo, ganun pa rin pagdating ng panahon. Maaari po kasing ang mangyari na ngayon maayos ang ating pong relasyon dahil lahat po tayo nakikinabang sa isa't isa. O maayos po ang ating pong samahan. E papaano na lang kung dumating ang panahon na tayo po ay nasa kahirapan? Paano na lang sa panahon na tayo po ay merong pinagdaraanan? Pareho pa rin po kaya ang ating pong mararamdaman na pangangalaga at pag-aaruga sa mga taong ating pong inaasahan? Yan po ang isang malaking tanong. Hindi po ba? Pero isang sigurado po. Meron po tayong isang sigurado na pwede po nating tawagan, pwede po nating lapitan na kahit kailan hindi niya po tayo tatanggihan. Basta tama po ang ating pong paglapit. At tama rin po syempre yung ating pong ilalapit at itatawag. Kasi kung mali naman po yan, hindi naman po tayo papayagan ng Panginoon. Hindi po ba? So, ang ating pong pag-usapan ay our God is dependable and ever reliable. Okay? So, wala pong duda po dito. Dito po sa mga binasa po nating mga talata, ipinakita po dito kung anong klase ang Diyos na meron ng bansang Israel. Kung anong merong klaseng Diyos sa kanyang mga anak. Alam niyo po, ito pong verses na ito pong chapter na ito, walang duda na ito po ay patungkol sa mga anak ng Diyos at sa mga pinili ng Diyos. Sa pinili ng Diyos, walang iba kundi ang bansang Israel. Israelites are the chosen people of God. Tama? Sila po ay mga mapalad na pinili po ng Diyos. Bakit hindi na lang Pilipinas? It's more fun in the Philippines. Pero bakit hindi na lang Pilipinas? Pero alam niyo po, napakapalad po ng mga Israelita.
ng mga Hudyo dahil sila po ang pinili ng Panginoon. At dito po makikita po natin ang pagpapala ng Panginoon na ginawa sa kanila pong buhay. Makikita po natin dito kung paano ang Diyos sila po ay hinatid mula sa bondage of Egypt, sa bondage ng kalaban, at sila po ay inihatid papunta sa kalayaan. At hindi lang po yan, makikita rin po natin ang pagpapala ng Panginoon dahil dinala po sila sa lugar ng pangako. Tingnan niyo po dito, yung ating pong point number 1, our God is dependable in fighting for His people. Our God is dependable in fighting for His people. When the Lord thy God, sa verse 1 po, when the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, kapag kayo po ay dadali ng Panginoon sa mga bansang inyong sasakupin, sabi niyo, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. Ang sinabi ng Panginoon, sasakupin ninyo lahat. Pero hindi lang po yun ang challenge. Ang challenge dito, 7 bansa pero mas higit at dakila at mas matibay at mas malakas po sa inyo. Alam niyo po, lahat po ito sinakop po ng mga Israelita. Tinalo po nila itong lahat. Palagay niyo po ba, sa kanila po lamang kakayanan, makakaya po nila itong mga bansang ito na ang sinabi, 7 nations greater and mightier than thou. Mas higit sila sa inyo. Mas malalakas sila sa inyo. Pero sasakupin at tatalunin mo sila. Alam niyo po, sa buhay po natin, sino po rito ang makakapagsabing mas matibay po tayo sa kalaban po natin? Come on. Meron po ba? Marami na pong nagtangka, pero lahat po nawala. Tama? Wala po makakapagsabi po sa atin na ako po ay mas matibay kaysa sa dyablo. Wala po, dahil ang dyablo ang katotohanan, hindi pa tayo buhay-buhay na siya. Kaya mas matalino siya, at mas magaling po siya. Kaya nga po siya mandaraya eh. Kaya nga po siya maraming nasisila dahil siya po ay mas mahusay kaysa po sa atin. Ang nakakalungkot pa nga ngayon, tingnan po natin sa mga unbeliever. Ang nandadaya naman po sa kanila, hindi naman lang po yung basta tao, ang dyablo po. Tingnan niyo yung pumipila kada taon doon sa itim na Nazareno. Mga professional po yan. Hindi po ba? Yung mga pumipila at nagpupunas-punas dyan, hindi nila alam yung kasunuran nilang pumunas dyan, galing sa ilong, pagpunas dyan, pagsunod nila, ang lagkit ng pagpapala ng Diyos Hindi po ba? Pero kahit po sa atin, walang sino man ang makakapagsabi na masigit po tayo sa dyablo. Nangyayari po lamang na tayo po'y nagtatagumpay dahil may masigit po sa Kanya na nasa sa atin. Amen. Greater is He that is in you Amen. than he that is in the world. Tama po? Amen. Dahil mas dakila at masigit po ang Diyos na nasa sa atin kesa sa diablo na nandito po sa mundo. When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee, the Hittites and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. Ito pong kakaisipin po natin. Marami na po tayong pinagdaanan po sa buhay. Tama? Mga pagsubok na aakalain po natin hindi po natin kayang pagtagumpayan. Amen. Marami po dito may mga sakit na kung iisipin po natin, taaning na lang. Mga pagkakataon na nandun po tayo sa panahong wala po tayong malapitan at matawagan. Kahit po yung atin pong matawagan at malapitan, wala din po namang kayang gawin. Dumating na po tayo sa punto ng buhay po natin ganyan. Pero hindi ba kayo nagtataka? Hindi po ba tayo nagtataka? Hanggang ngayon, nandito pa rin po tayo. Amen. Yan po dahil ay mas higit ang nasa sa atin kaysa nasa mundo. Amen. Maging sa paglilingkod po natin, marami na po tayong naranasan. Dumating pa nga sa punto na tayo po ay nanghinawa. Dumating pa nga sa punto na tayo po ay natisod.
Pero pasalamat na lang po tayo dahil masigit ang pagpapala at biyaya ng Diyos na natakatan po natin. At naunawaan natin kung bakit tayo po narito pa. Amen. Lakas po yan sa atin eh. Lalo na po kung bago po tayo lamang ha. Kung bago lang. Likas po talaga na matitisurin pa po tayo. Bago pa tayo eh. Parang isang sanggol na naglalakad pa, nag-umpisa pa lang maglakad, madaling matisod po yan. Pero kapag ikaw ay matanda na o may gulang na, at matitisurin ka pa rin, ang tawag sa'yo, lampa. Tama? Ang tawag po sa atin, lampa. Sa atin po mga Kristiyano, dapat hindi po tayo lampa. Kailangan tayo po ay matibay. Kaya nga kahit ano dapat ang sabihin po dito, handa po natin tanggapin. Tanggapin lang po natin. Dahil lahat po ng sasabihin po ng Panginoon mula sa kanyang salita at meron man pong gamitin po dito, alam niyo po ba na yan po ay malaking pagpapala? At magiging kaparaanan yan para tayo po tumibay. Lagi nga pong hinahalimbawa, di ba? Ang isang bagay, ang isang tao para tumibay, ito po ay narinig ko lang po sa narinig ko pong mga nag-testimony. Sila po ay tumibay. Hindi po sila madaling matisod, hindi sila madaling masaktan. Dahil noong mga nakaraan po nila, nakatanggap po sila ng mga masasakit na salita na. At dahil handa po nilang tanggapin yung mga pagtuturo niya, dumating ang panahon na naranasan nila ulit, baliwala na lang po sa kanila. Bakit? Sanay na po eh. Parang yung mukha ni Pacquiao, sanay nang masuntok yun eh. Iba tayo, pag nasuntok tayo ng kalaban ni Pacquiao, masakit sa atin yun. Si Pacquiao, sanay na eh. Tama po ba? Ako po, talaga niya, sanay na. Okay. Tuloy po natin yung binasa natin. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them, and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. Napakatindi po ng Panginoon nung panahon po ng mga Israelita, nung Old Testament, ano po. Sabi dito, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. Neither shalt thou make marriages with them. Kumbaga ito sa ating pong modernong panahon, ito po yung sinasabi po ng Bible na bawal po tayong makipamatok sa hindi po natin kapwa mananampalataya. Amen. Ito po yung sinasabi. Old Testament pa lang po meron na pong commandment po ang Panginoon. Amen. Sabi po dito, neither shalt thou make marriages with them, thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Ito rin po ay paalala sa mga magulang. Tingnan po ninyo neither shalt thou make marriages with them, thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Mga magulang, wag po nating hayaan na yung inyo pong mga anak ay mapunta sa mga hindi mananampalataya. Tama po? Gusto niyo po ba yan? Balain niyo unbeliever din? Hindi po ba? Tama? Kaya nga sabi po, di ba, bata pa lang turuan na. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Habang bata pa lang, turuan na po natin patungkol po sa salita po ng Panginoon. Para hanggang sa pagtanda po niyan, hindi po niya makakalimutan yan. Kagaya nung sinabi sa atin last time, hindi po turuan kapag matanda na. Kailangan turuan natin hanggat bata pa. Kasi po mas madaling turuan ang bata kaysa po sa matanda. Aray, ito po yun. Hindi po ba? Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Ano po ang dahilan? For they will turn away thy son from following me. Kaya nga po yung mga juniors po natin dito, mga juniors pa naman natin, mga gwapo, mga ganda po po. Yung kapanahonan po namin na mga nakuna kasi, pangit po kasi sila nun eh. Hindi po, wala naman pong pangit. Okay? Mas maganda lang po siguro yung panahon ngayon. Kasi po daw, yung panahon, may aircon na po kasi, kami nga wala eh. Ang ganda daw po kasi, ano rin po yan, bumabagay din po sa panahon. Naniniwala ako, tignan niyo yung mga account niyo, Facebook niyo, mga nakasave sa cellphone. Kaya niyo sinave yan, kasi gandang-ganda kayo, gwapong-gwapo kayo dyan. Pag tinignan niyo ngayon yan,
Eh talaga naman nakakasulaso ang bag mo. Di po ba? Kada paano kasi bumabaga yan. Yung itsura nyo yan, pag binalikan niyo yan sa after 10 years or 5 years, matatawa na lang kayo dyan. Pambihira, ganito pala itsura ko na. Totoo po yan, binabagayan po ng panahon yan. Kaya ingatan nyo, hanggang ngayon lang yan. Panahon nyo pa ngayon, ha? Kaya mag-ingat po tayo. For they will turn away thy son from following me. Totoo naman, kapag ang anak po natin, kapag ang anak po ay nagsimula na pong umibig sa hindi po mananampalataya, ilalayo po niya ng atin pong mga anak or ang inyo pong mga anak o tayo po, saan? Sa Diyos. Totoo? Yan na po yung magsisimulang babawalan na po tayo o kaya sila po ay aayain po tayo araw na araw ng linggo. Love, punta tayo dito kesa sa simbahan. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. Totoo naman. Ang gods po, hindi lang po yung Diyos-Diyosan na nandun sa simbahan nila. Ang Diyos-Diyosan po, ito po yung bagay na nagpapasunod na po sa atin. Yan po ang Diyos-Diyosan. Marami po tayong Diyos-Diyosan sa totoo lang. O pwedeng trabaho, o pwedeng negosyo. Marami pong bagay, pwedeng tao, o pwede pong pera. Marami po. For they will serve, that they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy them suddenly. Kaya nga po, hindi po totoo na ang lahat ng tao ay mahal po ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, galit ang Diyos sa masama araw-araw. Sinabi po yan ng Psalms. Tama? Then suddenly, kaya po, galit po ang Panginoon dyan, but thus shall ye deal with them. He shall destroy their altars and break down their images and cut down their groves and burn their given images with fire. Yan po ang sinabi po ng Panginoon. First point po natin is, our God is dependable in fighting for His people. Tingnan nyo rin po sa Exodus chapter 14 verse 14. Sabi po dito ng Panginoon kay Moses, the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Ang Diyos po ang makikipaglaban po sa atin. Kaya nga po, hindi po usos po sa mga mananampalataya ang palisa. Hindi po ba? Hindi po sa atin dapat maging titulo ang pagiging balisa. Baka mag-isabi ko, bilasa. Balisa. Dahil po, meron po tayong Diyos na pwede po nating tawagan at lapitan kapag tayo po ay meron pong mga pinagdaraanan. Yung sa may mga sakit po, ito po sinasabi ko lagi kay Lolo, kay Itay ko, ayaan mo yan. Hindi po ba? Kasi sakit lang po yan eh. Diba? Although hindi ko pa kasi naranasan. Pero ang encouragement po kasi sa atin, ang sakit naman kasi ay kayang pagalingin ng Panginoon. O kaya naman ang iniisip lang natin, yung ang walang sakit na mamatay. Hindi po ba? Depende na lang kasi sa Panginoon yan kapag orasan natin, orasan po natin. Hindi naman po natin kaya pigilan. Kagaya po ng teacher ko, yung professor ko po ng college, namatay po siya ng Monday, 38 years old lang yan. Batang-bata po yan. Yung kambal po niya namatay po last year. Sama ko dati yun sa inuman eh. Nung college ako. Nag-backside kasi ako nun eh. Namatay po yung kambal niya last year. Kasama ko din po yung kamukha niya yan. Kasi kambal niya po yun eh. Close ko yun silang dalawa din. Tapos, ngayong year naman po ang namatay yung professor ko. Ang nangyari po, natake po sa puso. Last year, ang kinamatay ng kapatid niya, sakit sa bituka. Ngayon naman siya, sakit po sa puso. Inatake daw po. Hindi namin alam na meron pala siyang sakit sa puso. Nagulat nga lang po kami nun. Around 12 a.m. to 1 a.m. nasa trabaho po ako. Nag-video call yung mga college friends ko po. Tumawag sila, sabi nila patay na si Sir Jerome. Tapos ang masama kasi nun, dapat buhay pa yun. Natake siya sa puso, mag-isa siya sa dorm niya. Nanigas siya. I mean, yung mga kapitbahay niya, hindi siya nilapitan. Bakit? Takot po dahil baka siya ay may COVID. Alam niyo, nakarating yung rescue 1 hour after na po niyang inatake. Pagpunta po doon, ang tigas na po niya. Wala na po siyang buhay.
Alam niyo kung gaano kasakit sa magulang yun? Sobrang sakit, nasa probinsya pa. Breadwinner po yun nila. I mean, siya lang yung bumubuhay sa kanila. Sa pamilya po nila. Dalawa lang kasi yun sila eh. Pinag-aaral pa niya yung kambal niya noon kasi nauna siya mag-aral kasi mas matalino siya. Pinag-aaral niya yung kapatid niya, namatay naman bago gumraduate. Tapos siya naman, yung bumubuhay sa pamilya nila. Tapos namatay. Alam niyo malungkot doon, pagdala nun sa kanila, sigurado, abo na. Hindi man lang nila nayakap, hindi man lang nila nakita yung anak nila. Dalawa lang yung anak nila. Wala na, tapos na yung generation nila. Kaya tayo po, mag-iingat po tayo naman sa kalusugan natin. Opo, ang Diyos naman po ang nagbibigay po talaga ng buhay. At saka siya rin po yung bumabawi. Pero yan po ay binigay po sa atin ng Panginoon, kaya dapat din po nating alagaan. Okay? Gulay. Gulay po, Amen. papahaba ng buhay. Pansit. Pansit daw po, mamaya maraming pansit. Papahaba po ng buhay. Alam niyo po, si Apostol Pablo rin po nakaranas din po ng paghihirap. Si Apostol Pablo po, marami rin po siyang pinagdaanan. Na kung sa atin pong panahon po ngayon, maaari po natin tayo po ay tumigil na. Maaari sa panahon po natin, kung ito po ay atin pong maranasan, tigil na po tayo. Bakit? Kasi ang hirap ng pinagdaanan po ni Apostol Pablo eh. Sa panahon po natin, hindi na po natin madaranasan po yung mga naranasan po ng mga apostol. Pero alam niyo po, si Apostle Paul po, sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 17, pwede niyo pong buksan. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 17, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Tingnan niyo po, si Apostle Paul, maging si Apostle Paul po, naranasan po niya ang kapangyarihan po ng Panginoon. Naranasan po niya kung paano po siya ipagtanggol ng Panginoon. Tingnan niyo po dyan. And that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Iniligtas po siya saan? Sa bibig po ng leon. Kilala niyo rin po si Daniel. Siya po sino? Yung worker po dito, kilala niyo? Si Daniel. Di ba yung sa Den of Lion? Den of Tiger yata yun. Den of Lion. Eh kung tutuusin, pwede na po siyang napain. Pero pinagtanggol po siya ng Panginoon, piningatan po siya ng Panginoon. Marami pong Bible character na nanawagan po sa Panginoon na pinagtanggol po ng Panginoon. Na mga naging sa panahon po natin, yung panahon po nila, ang Diyos po noon at ang Diyos po natin ngayon, at ang Diyos sa susunod pang henerasyon ay pareho lang po. Hindi po siya nagbabago. At ang kabutihan po sa Panginoon, hindi po siya nagtataki. Kagaya po nung napag-usapan natin last Sunday, ang Diyos po hindi po nagtatangi. Kahit sino pang lumapit sa Kanya, handa po niyan tulungan. Alam niyo po, ang problema lang po sa atin, mayabang. Akala po natin, kaya na po natin ang lahat ng laban. Pero alalahanin po natin, hindi po natin napagtagumpayan ng mga yan kung wala po ang Panginoon. Number 1, our God is dependable in fighting for His people. Number 2, our God is dependable in His faithfulness, in His provision. Ang Diyos po ay atin pong malalapitan at matatawagan. He is ever dependable and reliable in terms of provision. Hindi po ba kayo nagtataka simula po nung pandemya, 1 taon na po ang nakalipas? Maaring nung panahon po na yon, nung sabi po na magla-lockdown, maaring naisip na po natin paano na ang pamilya ko? Paano na ang kakainin ng pamilya ko? Maraming tao ang nagtatanong, ano na lang ang kakainin ko? Paano na lang ang ikabuhay ko? Pero hindi ba tayo nagtataka yung iba po sa atin nawalan pa ng trabaho? Si Brother Nicole nawalan ng trabaho, at si Sister Juliet. Pero tingnan nyo naman, mukha ba sila naghirap? Hindi naman. Tayo po, mukha ba tayo naghirap nung panahon po ng pandemya? Mukhang hindi naman. Ang lalaki pa nga po natin ngayon.
Patunay lang po yan na ang Diyos po ay hindi nagkulang sa kanya pong probisyon. Amen. Sa araw-araw po ng ating pong buhay, sa kada buwan, kung bibilangin po natin ang Diyos po hindi nagkukulang. Amen. Mawalan ka man, alam nyo, mas makikita at mararamdaman pa nga po natin ang pagpapala kapag wala po tayo talaga. Hindi po ba tayo nagtataka na kahit wala po tayong makain, Makain. malakas pa rin po tayo. Buhay pa rin po tayo. Mas makapangyarihan yun ng Diyos pagka ganun. Mas nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos kaysa dun sa, syempre, ang iniisip natin ay kumakain ka kasi ng tama kaya malakas ka. Eh paano kapag hindi ka kumakain? Tapos ang lakas-lakas mo pa. Yung tipong kape lang, nalakas ka na. Si Winnie. Parang ano yan si Winnie, yung kape daw po ay gasolina. Pag yan po ay nasindihan na, patik yan. Our God is dependable in faithfulness in His provision. Sabi po ng Panginoon sa Psalm chapter 37 verse 25, the psalmist rather. Ang sabi po ng psalmist sa Psalm chapter 37 verse 25. Pakibuksan po natin. Sabi po ng psalmist, I have been young and now I am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako po ay bata. Ako po ay naging bata. At ngayon po ako ay matanda na. Pero ang sabi ito, pero hindi ko pa nakita na ang tapat ay napabayaan. Amen. Nor his seed begging bread. At ang kanyang mga anak ay nanglimos ng tinapay. Dahil ang Diyos po natin ay mayaman. Kaya nga po walang namamalimos na mga Kristiyano na mahihirap. Patawarin po nito. Wala pong nanlilimos na mga Kristiyanong mahirap man. Diba? Dahil ang katotohanan po niyan, mahirap man po tayo dito, mayaman naman po tayo sa pananampalataya. Tama? Ang yaman po ng Diyos po natin. Siya po ang may-ari po ng lahat. Siya po ang lumikha ng lahat. Kaya po walang imposible sa Panginoon. Kahit tayo po ay mawalan po ngayon, hindi daw po tamang sabihin na wala tayong pera. Magkakaroon pa lang. Amen. Parating pa lang ang biyaya. Maghintay lang po tayo. Amen. Diba? At ito pong halimbawa po natin dito po sa Deuteronomy chapter 7. Imagine po natin yung mga Israelita. Nung sila po ay palabas po mula sa Ehipto at dadalhin po sila ng Panginoon sa lupang pangako. Imagine po natin, ilang taon nga po sila ulit naglakbay? 40. Ilan? 40 years. 40 years. Imagine po natin, ano po ang kinakain nila at sino po ang nagpapakain po sa kanila. Amen. 40 years ang Diyos nag-supply ng mana. 40 years nag-supply ang Panginoon sa kanila ng apoy. Well. At ang Diyos din po ang nagsusupply ng tubig, Well, ng pillar of clouds para sa araw, hindi po sila mainitan. Ang Diyos po ang nagbibigay ng provision. Ginagamit lang po yung mga trabaho po natin, yung mga negosyo po natin. Kaya wag din po tayo magdadakot po sa Panginoon. Alam niyo po ang nakakatuwa, alam niyo po, it is, masarap magbigay kapag meron tayo. Ang luwag magbigay kapag meron tayo eh. Kapag maluwag ang lahat. Pero alam niyo po, mas malaking challenge kapag magbigay po tayo nang tayo po'y wala. Kapag wala po tayo ay wala. Our God is dependable and reliable. Our God is faithful. Ang Diyos po natin ay tapat. At hindi po tayo iiwanan. Our God is faithful in His provision. Wala po dito pinabayaan ng Panginoon. Tama? Kahit yung mga nag-aaral eh. Diba? May mga module kayo. May mga module tayo. Yung mga nanay at tatay, nagtatrabaho, nawala ng trabaho, pero may pinapapakain pa rin saan? Sa mga anak. May mga pambayad pa rin po ba tayo ng bills? Meron pa rin po. Tama? Hindi pa rin nawawalan ng pambayad ng bills.
May pa mga bills. Diba? Tapos yung mga ginagamit po natin dito, nakakabili pa tayo ng bagong TV, oh. Yan po yung provision po ng Panginoon. Amen. Yan po ay pagpapala po ng Panginoon. Okay? Hindi pangalan po tapos siya na paalala baka Ano isipin para? ko. Sino para dyan? Okay. Gusto niyo po ba yan? Ako na pong bahala. Amen! Akin lang po yung blessing. Eh, hindi naman po ako makasarili. Kaya gusto ko natin po lahat ng blessing. Okay, biro lang po. Our God is faithful in His provision. And lastly, our God is faithful in fulfilling His promise. Alam niyo po, tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi sumisira sa Kanya pong pangako. Ang tao po, likas po sa atin ang sumira ng pangako. Ano nga yung kasabihan nila? Pangako, pangako. Papako. Laging napapako. Yan po ang tao eh. Kaya nga po sinabi ko po sa inyo kanina, wala po tayong po pwedeng panghawakan. Ibibigay ko sa iyo ang mga bituin. Sagutin mo lamang ako aking giliw. Hambira. Nung naging sila na, bituin nga. Puro bugbog pala. Bibigay ko sa iyo ang mga tala, ang buwan, ang kalangitan. Saklog. Ang bihira pala. Nung binigay niya, langit niya ang inabot niya, pinatay pala. Our God is faithful in His promises. Ang mga Israelita po, ang pangako po, dito po ang ginamit po ay covenant. Covenant or tipan. Pakikipagtipan po ng Panginoon sa mga Israelita. Ang pangako po ng Panginoon sa kanila, ang tipan ng Panginoon sa mga Israelita, sila po ay dadaling saan? Sa lupang pangako. Nabigo po ba? Hindi. Ang Panginoon? Hindi po. Alam niyo po, ang nabigo lang, yung mga hindi po naniwala sa pangako. Yung mga nagkaroon po ng pagdududa. Kaya nga po, ito po, ang Diyos po natin ay tunay na maasahan at malalapitan. Pero depende po yan sa atin. Kung tayo po ba ay naniniwala sa pangako po ng Panginoon po sa atin. Alam niyo po, marami pong circumstances sa buhay po natin na nangyayari. At sa bawat circumstances po na atin pong nararanasan, ang Bible po kumpleto. Hindi po yan nagkukulang ng paalala po sa atin. Kapag meron po tayong pinagdaraanan sa negosyo po natin, meron po tayong pinagdadaanan o meron po tayong mga sufferings, ang sabi po ng Bible, kung meron po tayong sufferings, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, tingnan po ninyo. Ito po ay mga pangako. Alam niyo po, isa po sa magiging kadahilanan parang isang Kristiyano po ay maging matatag, panghawakan po ang pangako po ng Panginoon. Tingnan po ninyo, kapag tayo po ay meron pong mga sufferings, tingnan nyo, 2 Corinthians po pala, sorry. 2 Corinthians chapter 1. Verse 3 to 4. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. And such trust have through Christ to God word. Parang mali yata. Alin? Ay, chapter 3 pala yung nabasa ko. Chapter 1 lang po, 3 to 4, sorry. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforteth us in all tribulation, that we may be able to comfort them which are in trouble, by the comfort wherewith ye ourselves of the comforted of God. Ang pangako po ng Panginoon, kapag tayo po ay meron pong mga pinagdaraanan at kahirapan, ang pangako po niya, siya po ang mag-comfort po sa atin. Siya po ang mag-aalaga at mag-aaliw po sa atin. Kapag tayo po ay nalulumbay, kapag tayo po ay nalulungkot, kapag tayo po ay nahihirapan, ang Diyos po ang mag-aaliw at bibigay ng sigla po sa atin. Sabi rin po sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Sabi po dito, ang pangako ng Panginoon, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus,
After that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Ang pangako po ng Panginoon, kapag meron po tayong kahirapan, may mga pinagdaraanan, ikaw po ay pagtitibayin po ng Panginoon. Tayo po ay palalakasin po ng Panginoon. Tayo po ay pipinuhin po ng Panginoon. Pangako po ng Panginoon yan. Sabi din po, pinaka-popular na verse, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world. Parang mali na naman yata. Pag-iira silan ko ay yung aking reference sa book. Okay, anyway. Ang Diyos po ang magko-comfort po sa atin at mag-iingat po sa atin. Okay? Ang kailangan lang po, panghawakan po natin ang pangako po ng Panginoon. Alam niyo po, nakakatawa. Tayo po, mga tao, alam naman po natin ang tao manloloko, pero ang dali po nating maniwala kaysa po sa pangako po ng Diyos eh. Ang sabi po sa patalastas, o sabi po ng tao, kapag ginamit mo to, tutubo buhok mo. Aba, isang taon ka na nag-i-spray, yung buhok mo, wala pa rin. Mas mahaba pa yung buhok ng bagong silang sa'yo. Halos pati yung bote, taktak mo na sa ulo mo. Gamitin mo na yung bote. Para lang tumubo yung buhok mo, kung tinitake pa niyan, pampataba man yan, halos pati yung bote, inumin mo na para tumaba ka na. Pero yun yung sinabi ng tao, pinaniniwalaan po natin. Kapag may nag-offer ng herbal, inumin mo to. Mabisa to, pantanggal ng ganito. Inom naman tayo. Diba? Pero pag pangako ng Panginoon na manalangin lang po tayo, pagagalingin niya tayo, hindi po natin ginagawa. Hindi po ba? Yung sinabi ng doktor na ito, gagaling ka dito. Pero yung sinabi ng Panginoon na siya po yung magpapagaling po sa atin, hindi po natin pinaniniwalaan. Hindi po ba? Ang Diyos po, kapag nangako po, hindi ginagawa ang kanya pong pangako. Sa mga hindi pa po mananampalataya, o sa mga bagong save pa lang, o tayo po ng mga naligtas na, ang pangako po ng Panginoon kapag tinanggap po natin siya, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kaluluwa po natin, anong pangako po niya? Hindi ka na mapapahamak, magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sabi din po ng Titus 1:2, tingnan po ninyo. Ginagamit ko din po ito sa assurance of salvation. Titus chapter 1 verse 2. Diyan na po kayo? Amen. Alam niyo po ba kung nasa yung Titus? After po ng Revelation. After ng Revelation. Titus chapter 1 verse 2, ang sabi po dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Ang pangako po ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po, napakapalad po natin. Amen. Dahil nakamtan mo ang biyaya, ang ayuda ng hindi pang isang linggo lang. Yung 4,000 po ninyo, isang bill lang po yan. Gusto nga eh. Diba? Eh kahit pa estudyante kayo, kapag nakatanggap kayo ng ayuda 1,000, ang bilis lang po niyan. Tinanong ko si Daniel, ang binili niya eh. Pumili daw siya ng belt, pumili daw siya ng medyas. May pera pa pa. Wala na, nagbayad pa ako utang. May utang pala. May utang pa yun. Ang bilis lang po ng mga ayuda dito, pero ang ayuda ng Panginoon na buhay na walang hanggan niya po ay makapakinakaman po natin hanggang sa kabilang buhay. Yan po ay buhay na walang hanggan. Kaya nga po, napakasarap po nung awitin po natin, di ba? Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Di ba? Tumayo po tayo sa pangako po ng Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon kailanman, hindi po siya, anong tawag niya yung hindi tutupad?
hindi po siya namamako ng kanya pong pangako. Count it. Kapag sinabi po ng Panginoon, gagawin po yan ng Panginoon. Pangako po ng Panginoon, kapag tayo po ay nagbibigay, hindi po tayo pagkukulangin po ng Panginoon. Ang sinabi po ng Panginoon, kapag tayo po ay humingi, sabi sa Matthew chapter 7, tayo po ay bibigyan. Kapag tayo po ay naglilingkod, meron po siyang gantimpala. Ang sinabi po sa 1 Corinthians chapter 15. So, ano pong dahilan para tayo po ay mangamba at hindi po magtiwala po sa Panginoon? Ano pang dahilan bakit mas nagtitiwala po tayo sa ating po mga sarili, sa ating po mga trabaho? Ang trabaho po ba natin, kaya po tayong ikawit kung tayo po ay may problema po sa pamilya? O yung pamilya po natin, kaya po ba tayong ikawit kapag may pangangailangan po talaga tayo? O meron po tayong pinagdadaanan, personal? May mga bagay na oo, makakatulong po sila. Pero hindi po sa lahat ng oras. Pero ang Diyos po, lagi po natin maasahan sa lahat po ng oras. Ang kagandahan po sa Kanya, hindi po siya mahirap tawagan. Kahit nasaan po tayo, o pwede po tayo manawagan po sa Panginoon. Dito po makikita po natin ang incomprehensible love ng Panginoon. Ano po, ibig sabihin ng incomprehensible, yung ang hirap pong ipaliwanag. Hindi po natin maabot, hindi natin maaraw, hindi natin lubos maisip kung paano ang pag-ibig po ng Panginoon. Dito makikita natin ang incomparable love po ng Panginoon. Yung hindi po natin kayang ikumpara kung ano po ang pag-ibig ng Diyos na meron po sa atin. Yung pag-ibig po natin, mababaw, pero ang pag-ibig po ng Diyos napakalalim. Ang pag-ibig po ng Panginoon, immeasurable. Hindi po natin kayang sukatin. Kapag kaya na natin sukatin ang universe, kaya mo na sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Pero hindi po, kahit mga scientist, hindi po kaya sukatin ng Panginoon. Ang pag-ibig po ng Panginoon is incomprehensible, it's incomparable, and it's immeasurable. That is the love of God. At dapat panghawakan po natin at magtiwala po tayo sa Panginoon. Our God is dependable and never reliable. Our God is dependable and reliable in fighting for His people. Our God is dependable and reliable in His faithfulness, in His provision, and in fulfilling His promise. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pa yung manalangin at malamig na po yung pansit. Tayo pong lahat ay manalangin at yumuko. Dakilang Diyos na mga pangyarihang nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay nagkaroong muli ng pagkakataon na makapag-aral po ng inyong salita. Lord, tunay po na dumarating sa panahon na kami po ay nagtitiwala sa amin pong mga sarili. Kami dakilang Diyos ay mas naglalaan ng panahon ng oras ng aming tiwala sa mga bagay na nasa aming paligid. Ngunit nakakalimutan po namin ang siyang matibay na pundasyon, matibay na sandigan at sandalan po namin, walang iba kundi kayo. Lord, maraming salamat po sa paalala ngayon pong hapon ito. Nawa na buksan po ang aming pong kaisipan, ang aming pong natutulog na kaluluwa, Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, o makaranas man kami, Panginoon, ng pagsubok, kahirapan, hindi ko po alam, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa po sa amin. Ngunit kayo po, Panginoon, ang nakakakita at nakakatanong nito. Lord, gamitin ko nawa ang mensahe pong ito upang sa gayon, Panginoon, ay maging kalakasan po ng bawat isa po sa amin at malagpasan po namin ang mga pagsubok at mga hinaharap po namin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig po ninyo na hindi po namin kayang ipaliwanag, hindi po namin kayang supatin at hindi po namin kayang ikumpara sa kung sino man at kung ano man. Ay Lord, higit ka po na napakatapat at napakabuti. At ito po ay amin pong nararanasan. Na-enjoy po namin ito, Panginoon, sa araw-araw ng aming pong buhay. Ito po ay aming samo at dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, nakakatayo. Manalangin tayo.